Mahina. Sa likod lang sumagot ah. Good evening. Excited po ba kayo? Palakpakan po natin si Lord. Kung excited po kayo, mas excited ang Panginoon. Amen? Okay, so let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, salamat po. Aming makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah. Salamat po sa gabing ito na minsan pa po kami po ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon, upang mag-aaral po ng iyong salita. Lord, we allow the Holy Spirit to move in our midst, Panginoon. At hayaan mo, Lord, anumang sasambitin ng aking labi, ito'y maging kalooban mo, Panginoon. Salamat. Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Amin ka pong itinataas sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa mga matututunan namin at ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat anak mo na naririto maging sa mga nanonood online. Patuloy ang pagkilos mo sa amin. Salamat, Lord. Pinapupurihan ka namin at sinasamba sa gabing ito. Tanging sa iyo lang po ang lahat ng papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan. So, ang team po natin, pakita mo. Nakakatuwa talaga si Jericho, no? Ang bilis magsalita, no? Di ba pwedeng, oo nga, yes. Puro no eh. No? Di yan, title na yan eh. Yung team. Yung team natin, stay. Nawala. Kung kailan minamadali, tsaka nawala. Okay, staying strong. Sabi mo sa katabi mo, staying strong. Parang ang hina ng strong nyo ah. Last 2 weeks pa kayo ah. Staying. Yung strong na lang. Staying. Mahina pa rin eh. Staying strong. Yan, palakpakan natin si Lord. Kailangan tayo po ay malakas. At last week, meron tayong special guest. Sino yon? Pastor Jojo ng Baler, Buhangin. At ang kanyang pinangaral, anong topic? Ala ko, nakalimutan nyo na eh. Tapusin ang nasimulan. Na ang ibig sabihin, kung ano ang pinasimulan sa inyo ni Lord, tapusin nyo. Amen. Yung pinasimulan ni Lord. Hello. Sabi niya, di ba? Hindi lahat ng sinimulan dapat tapusin. Sinabi ni Pastor Jojo yun, kung napakinggan nyo. Meron tayong minsan sinimulan na hindi dapat tapusin. Bakit? Hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Para kang nagbutones. Bitones ba? Butones. Bitones. No, naalala ko sinabi ni Amiga, no? Ng aking asawa, sabi niya, pag nagbitones ka, pag nagsimula kang mali, at alam mo ng mali, tutuloy mo pa? Huwag mo na ituloy. Huwag mo nang tapusin. Bakit? Uulit ka. Di ba? No? So ang sinasabi niya ron, ano man yung pinasimulan ni Lord sa buhay nyo, ni Lord, dapat nyong tapusin. Okay? Pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Ating topic, ang ating title ay The Mature Body. No? Spiritual po yan. No, alam naman natin, we are part of the body. Amen. Na ang head ay, sino? Si Jesus Christ. No? At kung part tayo ng body, dapat tayo ay nag-grow. Amen. Dapat tayo ay nagmama-matured. Kasi, subukan nyo ang isang katawan. Lahat naman tayo may katawan, di ba? Subukan nyo, nag-mature yung ibang body, nag-grow, na-develop.
Pero yung binte na iwan, maganda ba tignan? O yung paa na iwan? Yung paa ng bata, sanggol. Di ba hindi maganda? So dapat, kung part ka ng katawan, lahat, sino rito alam part siya ng katawan? Kung part ka ng katawan, dapat nagmamatured ka. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-matured ka. Amen? Kasi yan ang kalooban ni Lord eh. Tama po? Basahin po natin yung verse, Ephesians 4:11 hanggang 16. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip, no? Yan yung binigay ni Lord sa atin, no? Bakit? To equip His people, tayo yon, for works of service, para maglingkod sa Panginoon. Sino rito ang naglilingkod? Taas ang kamay, gusto ko makita. So lahat, no? For the works of service, so that the body of Christ may be built up. Hello, para tayo'y lumago, mag-matured spiritually. Amen? Hindi ka lalago pag lagi kang nakaupo. Amen? Walang paglago sa nakaupo. Paggamit ka. Amen. So sabi ng verse 13, until we all reach the unity in the faith. Amen. And in the knowledge of the Son of God, and become mature. And ano po yan version? Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So kalooban ba ni Lord na tayo mag-matured? Yes. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag manatiling bata sa pananampalataya. Amen. Huwag kayong manatiling bata. Dapat tayo'y lumalago. Yan ang magpapalakas sa atin. Staying strong. Amen. Kaya nakakatawa si Brother Emil, napakasipag. Yan ang usher. Talagang maaga sa pintuan. Hello, pero nauna ako sa'yo. Joke lang. So, sabi ng verse 14, then we will no longer be infants. Hindi na tayo magiging sanggol pa at bata, no? Tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind and teaching by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Next, verse 15. Instead, hello, speaking the truth in love, we will grow. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, we will grow. So, sa kabila naman, we will grow. Hello, to become in every respect the mature body. Yan po yung title natin, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Kapatid, kaya hindi kalooban ni Lord na lagi kang nakaupo at lagi kang nananatiling nandyan para kang bata na laging sinusubuan. Amen? May purpose si Lord sa'yo, kaya ka nga ini-equip eh. Amen po ba? Sabi diyan, next, last verse. Patapos na tayo. Last verse agad. From Him, the whole body joined and held together by every ligament, a supporting ligament grows and builds itself in love as part does it work. So meron tayo kasing gagampanan sa body. Kaya hindi pwedeng hindi na de-develop at hindi walang paglago. Amen. So kailangan ng paglago spiritually. We will grow. At ang isang katawan, yung katawan mo, sabay yan sa paglago. Hindi nga po pwedeng naiiwan, tama? May naiiwan. Kailangan, kung part ng katawan,
sabay-sabay tayong magmamatured sa katawan ni Kristo. Amen. Sabi ng Titus, verse 3 and 5, no? No, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing and regeneration and renewing of the Holy Spirit. No, sa kalooban po ng Diyos, sa kanyang kabutihan, no, sa kanyang kahabagan, sabi diyan tayo ay hinugasan at nirenew. Nagkaroon ng regeneration, renewing of the Holy Spirit. Yan yung bago sa atin. Amen. Yan yung binago sa atin ni Lord. Nung tayo ay hinugasan sa ating kasalanan, ipinanganak ka. Amen po ba? At nung ikaw ay ipinanganak, meron kang bagong pagkatao. At yun yung bata sa'yo, yun yung sanggol. Na kailangang mag-mature, mag-grow. Hello, ma-develop. Amen? Yung physical natin, tayo physically, no? Kasi spiritual yung pinag-uusapan natin. Physically, sa ayaw at sa gusto mo, nagmamature yung physical nating katawan. Tama? Pag habang yung taon lumilipas, hello, habang nagkakaedad, mga senior, nasa? Umamin. Di ba, nagmamature yung katawan natin, kumukulubot. May mga noo natin, nagkakaroon ng wrinkles, nagmamature eh. Amen. Sa ayaw at sa gusto nyo, yung buhok nyo nauubos, parang ako. Numinipis. Hello. Sa ayaw at sa gusto nyo yan, yung ipin nyo nalalagas. Yung mga buto, humihina. Bakit? Talagang darating dun eh. Pero pag pinag-uusapan po ang spiritual, hindi yan automatic. It's a choice. Kailangan yung magdesisyon kung gusto nyong lumago, mag-mature sa Panginoon. Amen? Parang ganito po yan eh. Sino po rito nag-aral? Wala, ako lang. Wala nagtaasa. Sino rito pumasok sa eskwelahan? Nakakita na kayo ng eskwelahan? Sa kabila, samahan ko kayo. Sa eskwelahan, may nagtuturo. Ang tawag doon, teacher. Ha? May nagtuturo sa school. At habang kayo nasa school, kung ano yung tinuturo ni teacher sa inyo, no, pinag-aaralan nyo, tinatandaan nyo. Tama? Amen? Tinatandaan nyo ba? Siyempre, kaya nga kayo nag-aaral eh. Pinag-aaralan nyo, tinatandaan nyo, para pagdating ng time na kayo ay graduate na, sino rito nakagraduate na, no, ng college, ng high school, ia-apply nyo yun. Yung natutunan nyo. Amen? Kasi pag hindi nyo in-apply, lahat ng natutunan nyo, bale, wala. Amen. Ganon din po dito sa church. May nagtuturo, may preacher, may teacher, may prophet. Lahat ng tinuturo, dapat, tinatandaan. At ina-apply. Amen. Kaya sabi ni James, hindi lang tayo dapat maging hearer. Dapat maging doer. Amen? Alam niyo, ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng Kristiyano ay lumalago spiritually. Amen? Meron siguro nagamit nung bagong Kristiyano, pero pagkatapos ng 1 taon, 2 taon, tumigil. Parang swimming pool. Yung tubig sa pool, anong tawag doon? Nakatigil.
stagnant. Na-stagnant na. Amen? Sabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lo, to Him be the glory both now, forever. Amen. Yung grow dyan, hindi po yan physical growth. Amen. Sinasabing grow po dyan ay spiritual growth. In the grace and knowledge of our Lord. Amen? No? Spiritual growth is a decision to make. Hindi yan automatic na every time nakaupo ka dyan, ay lalago ka. Amen? Marami nang nakaupo dyan sa upuan nyo. Marami nang umupo dyan. Pero hindi lahat nag-mature. It's a decision. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, you decide. Okay? If we do not make a choice, there will be no spiritual growth. Amen? Choice mo yan. Wala kang sisisihin dyan, kundi ikaw. Amen? Yung mga leaders nyo, kami po, hindi naman po kami perfect, no? Pero hindi kami magagamit ni Lord kung hindi kami nagpagamit. Choice namin eh. Tama po ba? Pero bakit kami ginagamit ni Lord? Dahil tumugong kami sa calling. Kung saan kami dapat gumalaw sa part. Amen. Kung bibig ka, nagsasalita ka. Kung paa ka, humahakbang ka. Kung mata ka, ikaw ay dapat nakakakita. Huwag mong takpan yung mata mo at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Alam mong mali, pero doon ka sa mali. Nagbubulag-bulagan. So kung mata ka, dapat tumanaw ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, but grow in the grace and knowledge of our Lord. Amen? And Savior Jesus Christ. Siya yung truth eh. Amen? Sabi ng Bible, I am the way, I am the truth, and I am the life. Kaya lumago ka sa pagkakakilala, sa kaalaman, karunungan, patungkol sa ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Upang ikaw ay kanyang ilagay sa tama. Amen? At pag ikaw ay nagpapakorek, doon ka nagmamature. Doon ka nag-grow. Hello, parang tumahimik kayo ah. Yun, may isang palakpakan po natin si Lord. Yung the best na palakpak para sa Panginoon. Kung babasahin po natin yung Matthew 28 verse, tama ba ako? 28, no? Verse 18 to 20, yung the Great Commission, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Hallelujah. Kaya naka-highlights po dyan yung teaching them, baptizing them, teaching them, no po? Ibig sabihin, may magtuturo. At yung disciples, sabi dyan, go therefore and make. Sino yung disciples? Tayo yun eh. Tayo yung tinuturuan. Bakit? Bakit sinabi ni Lord John, the Great Commission? Para tayo ay matuto. Para tayo ay mag-grow. Para tayo ay lumago. Mag-matured. Amen. Continuous po yan. Pero dapat tayo ay willing magpaturo.
Kaya nandyan yung mga leaders nyo, nandyan yung mga mentor nyo eh. Amen? Sino rito may mga mentor, may mga leaders? Taas kamay. Okay? So dapat po tayo ay willing magpaturo. Okay. Sabi ng first point, sa James 4 ba yan? Nabura ko ata. James 4, no? Yo, James 4. Ba't ganyan? Okay, sabi diyan, mature Christian makes every effort to grow spiritually. No? Mag-e-effort yan. Yan ang matured Christian. No? Siya mismo ay gumagawa ng paraan. Sabi ng James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Sino lalapit sa Panginoon? May effort. Dapat tayo, willing tayong magpagamit sa Panginoon. Tayo ay may time kay Lord. Amen? Sabi diyan, spiritual growth is a choice to draw near to God or not. It is a choice if you will draw, kung lalapit ka sa Kanya o hindi. May effort. Kasi siya naman ang unang umabot sa atin eh. Kaso meron tayong part. Amen? Nagagawin. Inabot niya na tayo. Dapat meron din tayong time sa Kanya. Amen? Tayo'y lalapit sa Kanya. Tayo'y magbibigay ng panahon. Sino rito may oras at panahon pa? Kay Lord. Dapat lahat po. Binibigyan po natin ng time. Yan yung matured Christian. Kahit alam niyang busy siya buong maghapon. Sino rito nagtatrabaho? Di ba? Halos lahat. Marami tayong gagawin. Pag marami kang gagawin, mas lalo kang dapat lumapit sa Panginoon. Kasi ang isang tao, pag hindi na lumalapit sa Panginoon, kahit napakarami mong ministry, no? Kahit lahat ng ministry, miyembro ka. Hello? Pero pag wala ka namang time kay Lord, sarili mo na yon. No? Magaling kang umawit, magaling ka sa instrument, magaling kang bumati ng mga kapatid dyan. Hello? Magaling kang magluto, magaling kang maglinis, magaling magturo sa teachers, sa kids. Pero kung wala kang time kay Lord to draw near to Him, ginagawa mo ministry mo sa'yo lang. Amen. Sabi diyan, mature Christians makes every effort to grow spiritually. No? It is your choice, no? Kung paano ka lalago sa Panginoon. Madaling magturo eh. Madaling mag-ministry, tama? Madaling tumugtog. Di ba mga kabataan? Sarap tumugtog eh. Pero pag wala kang time kay Lord, sabi nga ni Pastor Pin, no? Sarili mo na lang yan. Darating ang time, mapapagod ka. At mananawa ka. Amen? Gising pa ba yung katabi mo? Gising pa, tingnan mo sa mata. O, nakapikit na. Gisingin mo. So, spiritual growth requires effort, no? Kailangan meron tayong gagawin. Sabi po ng Philippians 2:12. Philippians 2:12. Wala. Okay. New King James. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So may gagawin, di ba? Work out eh. Yung ating pananampalataya, no? Kung alam mo kung paano ka niligtas ni Lord, kung ano yung nangyari dun sa cross, hello, lagi kang nagde-desire, no? Na mapalapit sa Panginoon. Amen. Hindi ka tatamarin pag may gawain, no?
Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa mga masisipag ng Thursday. No? Parehas lang naman po kung ano yung nangyayari ng gawain ng Sunday, si Lord din naman yung nandun. Same lang din po pag Thursday. Amen? Kung ano yung kayang gawin ni Lord pag Sunday service, kung nagpaparana siya, nagpapagaling, nagpapalaya, kayang-kaya niya rin gawin. Pag Thursday service, tama? So kung alam po natin kung ano yung ginawa ni Lord sa cross, no, as part of your growing Christian journey, no, hindi mo pinalalagpas pag may mga gawain kung available ka rin lang naman. Amen. Maging sa mga Bible study, sino yung may mga ginagawang Bible study or mga care groups, no? Napapagaya ako kay meno na rin ako tuloy, no? Inom nga muna akong tubig, no? Okay. Yes. Asa tayo? Yung mga may mga Bible study, kung naunawaan mo yung salvation na ibinigay at regalo sa atin ni Lord, hindi tayo tatamarin eh. Kahit minsan galing ka pa sa trabaho, tama? O wag na no, tama na lang. Tama no? O meno pa rin. Okay? Kahit minsan galing ka sa trabaho, pero dahil naunawaan mo yung kaligtasan, bino-workout mo ngayon. Kaya sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Hindi yan takot ng mundo. Takot yan dahil divine fear yan kay Lord. Dahil naintindihan mo yung kanyang pag-ibig. At dahil doon, i-workout mo, susunod ka sa kanyang kalooban. Yun yung fear. Sumusunod ka, hindi dahil sa takot lang sa Diyos, kundi dahil nakita mo yung kadakilaan ng kanyang ginawa sa cross. Nagkaroon ka ng kaligtasan, wala kang ginawa ron, kundi ikaw ay nanampalataya lang. Amen? At dahil sa pagkakaunawa mo sa biyaya na yon na binasa natin kanina, yung grace ni Lord, no? Naintindihan mo, nagkaroon ka ng kaalaman dun sa Savior. Binigyan ka niya ng wisdom patungkol dito sa mga pinag-aaralan natin na dati, ang salita ng Diyos, ang Bible, di mo maintindihan. Amen? Di mo nga binubuksan eh. Tama? Inaalikabok na sa bahay natin, pero di natin pinapansin. Bakit? Di kasi natin kilala eh. Pero nung nagpakilala siya, na-encounter mo siya, hello, yung biyaya niya ngayon, yung kanyang karunungan nasa iyo. Kaya every time nagbabasa ka ng Bible, yung Holy Spirit, nililid ka. Sa pangunawa rito, hindi sa iyo. Amen. Kundi yung may nanahan sa iyo eh. Yung nanahan sa yung bata ay pinakakain mo. Naalala nyo, last time yung tinuro ko, ang title, Be Strong. Ano sabi ron? Feed your spirit. Pinakakain mo kasi kailangan tong lumago, mag-mature. Amen. So kailangan meron kang gagawin. Sabi po rito, anong verse ba to? Sige, next slide. Sabi diyan, mature Christian know what is essential. Amen. Sabi sa baba, we need to eat. Read the Word. Sabi ng Bible sa John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who has come to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. We need to eat the Word. Yan ang ating pagkain. No, yan yung pagkain natin spiritually, hindi natin po yan dapat kinakaligtaan. May nabasa ako sa FB, sabi, ang Word of God daw, ang Bible, hindi siya tinitake na parang cake. Occasionally. Tama? Pagka gusto mo lang, pag Pasko lang, ganado ka magbasa kasi may mga regalo ka. Pag birthday mo, nagbabasa ka ng Bible. O pag nandito lang, pag Thursday or Sunday,
pero personal, wala kang Bible time reading. No, hindi siya tinitake as essential. Parang occasionally lang. Pero sabi diyan, I am the bread of life. He is our daily bread. Yung Joshua 1:8, ano sabi ron? Do not depart from your mouth the word of the Lord. Meditate in it day and night. Umaga, gabi nga yun, umaga, gabi. Amen? Ibig sabihin, ang daily bread natin, salita ng Diyos, hindi siya parang cake. Amen? Sino rito nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Kung hindi pa, kung lagi mo nakakaligtaan, hindi pa naman po huli ang lahat. Amen? Next, sabi po rito, mature Christian know what is essential. We need to breathe prayer. Nananalangin pa ba kayo? Baka sa pagkain na lang. Tuwing kakain. Sabi po rito, rejoice always. Pray without ceasing. Yan po yung parang hininga natin, paghinga. No? Pag tayo po humihinga, no, tayo po ay nag-i-inhale ng, ano ini-inhale? Anong hangin? Oxygen. Pag exhale, carbon dioxide. Kala ko carbohydrates. Carbon dioxide, yung hindi natin kailangan, pag tayo'y humihinga, inaalis. At yung tinetake natin, yung kailangan. Ganon sa ating pananalangin. Parang paghinga. Sa ating pananalangin, no, nagtitiwala tayo sa Panginoon na yung kailangan natin, ibibigay ni Lord. At yung mga bagay na hindi dapat inaalipin tayo sa ating buhay, mga sakit at karamdaman, inaalis niya. Ang hina, salamat dun. Tama po ba? Sa ating paghinga, sa ating pananalangin, tumatanggap tayo. Hello! Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sino man sa akin ay lalapit ng may pananampalataya, na may pagtitiwala, lahat ng kanyang hihingin sa aking pangalan ay ibibigay niya. Tama? At anuman ang mga bagay na gusto niyong pawalan, pawawalan niya. Amen? Yung mga sakit, mga gawa ng kaaway sa ating buhay, sa ating pamilya, through prayer, nagkakaroon tayo ng kagaanan. Ang sarap huminga. Tama? Subukan nyo, pag kayo'y merong dinadalang mga problema, mga pagsubok, kahit gaano pa yung kalaking pagsubok na yan, subukan nyong manalangin. At pag yan ay iniyak nyo na sa Panginoon, iniluhod nyo sa Lord. Kapatid, sigurado, yung kaninang paninikip ng dibdib mo, luluwag ang iyong paghinga. Palakpakan natin si Lord. Kaya, Elder August, ang iyong paghinga ay maluwag na. Amen. Praise the Lord. Sabi ng First Thessalonians. Okay, next. Mature Christian know what is essential. May kasunod dyan sa baba. We need spiritual hygiene. Tama ba yan? Don't live in the flesh. Live by faith in the Son of God. Balik mo ron sa verse. Sabi diyan, ito po yung favorite verse din ni Elder August. Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Sa Tagalog, hindi na ikaw ang nabubuhay. Bakit? Sabi diyan, I have been crucified with Christ. Nung namatay si Lord sa krus, isinama tayo
No, yun nga yung ginawa natin sa water baptism, no? Yun ang symbolism po noon. Nung ikaw ay nilubog sa tubig, no, nakiisa ka sa kanyang kamatayan, at pag-ahon mo sa tubig, may bago kang buhay. At yung buhay na yon ay kasama na ang Panginoong Yesus. Kaya sabi diyan, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Hello, ibig sabihin, kung dati nabubuhay ka sa flesh, don't live in the flesh. Sabi diyan, no? And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Don't live in the flesh. Dapat may personal hygiene ka na. Alam mo na dapat kung flesh pa to o nasa spirit ka. Amen? Di ba tayo may mga personal hygiene tayo? Sino rito nagtutoothbrush 3 beses ang araw? Isa lang eh. Isa lang sa 1 linggo. Yung hirap doon. Di ba? Pag naliligo ka, nagsasabong ka, hindi pwedeng tubig lang. Amen. No? Personal hygiene. After maligo, meron ka pang Dio. Di ba? Kasama yun sa personal hygiene kasi ayaw mong pag pinagpawisan ka, meron tayong kakaiba. Power na hindi sa Panginoon. Ganun din sa ating spiritual life, dapat meron tayong personal hygiene. No? We need spiritual hygiene. Don't live in the flesh. Pag ikaw ay nagkamali, lapit. Kasi dapat ang pamumuhay mo, buhay na ni Kristo. Amen. Mina na. Palakpakan po natin si Lord. So we have been crucified with Christ. It is no longer us, you and I, who lives, but Christ lives in us. Amen. Dapat nadidiscern natin yan. Kung gusto mong lumago sa Panginoon, lagi kang lalapit sa Kanya. Amen po ba? Next. Mature Christian know what is essential. Ano yung nasa baba niya? Naiiwan na. We need the Spirit. Hindi yan, yung isa pa. Yan din ba yon? Oo nga, no? 2 verse pala yun. Sige, basahin natin yung verse. Sabi po rito, therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Maging sa pagkain pala. Hindi lang sa pamumuhay. Tama? No, maging sa ating palang kinakain, maging sa ating iniinom, dapat nag-glorify din si Lord. Ibig sabihin, sabi niya, whatever you do, maging sa pag-iisip. Amen. Dapat si Kristo ang nabubuhay sa ating isipan. Dapat si Kristo ang naluluwalhati pag tayo ay kakain. Kain, hindi lamon. Hello? Dapat kung tayo ay kakain, yung hindi makakasira sa katawan. No? Kaya minsan yung mga sakit at karamdaman na de-develop sa ating katawan sa maling pagkain. No? Minsan nasanay tayo sa mga junk food, mga youth. Okay lang yung paminsan-minsan, pero ang daming balat ng chichirya sa basurahan eh. As may mga coke pa. Yun, yung mahilig sa coke. Magtubig kayo. Kasi sabi ng binasa natin, balik mo sa verse, ayan na, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Tapos pag nagkasakit, lalapit kay Lord. May sobra sa asin sa katawan, sobra sa sugar, sobra sa kolesterol. Amen? Bakit? Kasi sobra din sa kain. Tama po ba? Ang kain yung tama lang. Huwag yung kinain mo na yung umaga,
tanghalian, hapunan, merienda, hanggang midnight snack sa isang kainan. Hello! Hindi yun nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sabi dyan, no, whether you eat or drink, whatever you do, do for the glory of God. No, dapat yung tama lang. No? Pag may mga event tayo, last Sunday, di ba, meron tayong birthday celebration ng ating head pastor, dapat yung kinukuha nyo sa pinggan nyo, yung mauubos nyo lang. Hindi yung kinuha nyo lahat ng, kasi potluck, lahat gusto nyo matikman, hindi naman na kaya ng ating sikmura. Amen, natakaw mata ka lang. Ngayon, sa bandang huli, tignan nyo yung basurahan ng ang daming sobrang natapon. Nagbibigay kaluwalhatian ba kay Lord John? Hindi, blessing yun, nasayang eh. Tama? Imbis na meron pang ibang kakain doon, dahil nilagay mo na sa pinggan mo, at hindi rin naubos, amen, naitapon lang. Sabi diyan, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Yung pagkain na yun galing kay Lord, binigay sa atin. Pinag-pray nga natin, di ba? Amen. Tapos masasayang. So dapat, wag tayong maging, okay, masarap kumain, pero dapat alam mo yung limitation mo sa pagkain. At kung ano yung hindi pa uubra sa'yo, yung alam mong bawal sa'yo, medyo iwas-iwas ka muna. Andiyan naman yung mga gulay. Magaling naman magluto ng gulay ang ating wellness. Ano ba? Refresh. Di ba? Nagluto yun, naglilinis. Marunong din naman magluto yun eh. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So next, sabi diyan, mature Christian know what is essential. We need a caring family, yung fellowship. Sabi po ng verse na yan, Hebrews 10:24, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Kung gusto mong mag-grow, mag-mature as a Christian, dapat nakikipellowship po tayo. Amen. Hindi yung parang eat and run ka. Pagkakain, alis na. Hello? Kumain ka ng salita ng Diyos. Pero na lang sa mga may trabaho Kasi minsan kailangan natin makipag-fellowship eh. Amen? Minsan kailangan mo makipag-fellowship sa kapatid, yung hindi mo masyadong nakakausap, yung mga mentor nyo, yung mga leaders nyo. Amen? Sinabi dyan, let us consider. Bigyan natin ng, ano yung consider? Halaga. Konsiderasyon. No? Yung bawat isa, fellowship. Amen? Para mahikayat natin sila in order to stir up, mapush sila. Amen? Na umibig at gumawa ng mabubuting bagay. Hello, lalo na yung mga bago. Kaso marami sa atin hindi na bago, pero parang kulang sa fellowship. Parang kung makipag-usap sa atin, parang hindi natin kapatid. Di ba pag magkapatid, magka-close? Amen. Pero nakikita nyo ba, minsan may mga kapatid, ang tagal na nating kasama, ang tagal na nating nakikita, pero parang pag nagkasalubong sa labas, hindi ka pa rin kilala. Anong kulang? Fellowship. Fellowship. Ano yung sumunod dyan? Not forsaking the assembly of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more, as you see the day approaching, we need, ayun, day approaching. So, ang pinupunto po dyan ng verse na yan, huwag nating kakaligtaan yung fellowship. Maaaring magkakasama nga tayo sa church every Sunday. Meron pa tayong care group. Hello.
pero hindi nararamdaman sa'yo yung pagiging connected. Amen. Kasi nga kulang sa bonding, sa fellowship. Hello, kaya sabi diyan, not forsaking. Huwag babaliwalain. Amen. Yung may mga care groups dyan, yung sa dad, sa women's, yung iba binabaliwala. Tama. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ba yon? Ikaw yata ay tinutukoy eh. Kung ikaw yon, magbago ka. Magbago ka na. Hello, hindi ka lalago. Sa pakikinig mo lang dyan every Thursday. Tapos wala kang ministry. Amen? Kahit nakaupo ka dyan every Sunday. Pero kung wala kang ginagawa sa iyong pananampalataya, amen, inasa mo lang sa tagapagturo, ikaw mismo, wala kang ginagawa, kapatid, di ka lalago. May iwang kang parang bata. Amen? Amen, no? Ang pagiging mature na Christian ay hindi yan sa tagal at taon. Amen? Hindi yan sa pahabaan ng panahon. Kahit 10 taong ka na nakaupo dyan, 20 taon, 3 dekada, amen? Pero kung hindi mo ina-apply yung Word of God, nananatili kang bata. Na dapat ikaw na yung nagtuturo, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinuturuan. Na dapat ikaw na yung nagsusubo ng pagkain sa iba, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sinusubuan. Amen? Nakakita na kayo ng 30 years old, sinusubuan pa rin sa pagkain. Normal pa ba yon? Di na po. Alam niyo yung mga disipulo, yung mga alagad, 3 taon lang nakasama ng Panginoon. Alam niyo po yon? Pero sa 3 taon na yon, iniwan silang malago, kagamit-gamit. Amen? Bakit? Nag-effort sila eh. Kilalanin ng Panginoon eh. Lagi silang sumasama. Pag merong gagawin si Lord, nagmi-minister, lagi silang nakasunod. Pag may pinapagaling si Lord, merong papagalingin, nandun sila. Kaya yung anointing ni Lord, hello, nakuha ng mga alagad. Yung power sa pangangaral. Amen? Yung courage, magsalita sa harap ng maraming tao, nakuha nila eh. Bakit? Kasi lagi silang may fellowship. Amen? Hindi nila kinakaligtaan makipag-fellowship kay Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Okay, next. Sabi po rito, patapos na po tayo. Mature Christian know what is essential. Sabi po rito, we need a regular exercise. Our ministry. Be committed and faithful. Yan yung parang exercise po natin eh. Pag tayo ay nasa ministry, balik mo dun sa verse. Sabi po dyan, anong verse yan? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. So, bawat isa raw po, tama po ba? Nakasulat eh. Bawat isa ay dapat gamitin anuman yung kaloob ni Lord na ibinigay sa atin na ating tinanggap to serve others. Yan yung magiging exercise ng iyong body, ng iyong faith. Yan ang magpapatatag sa atin. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, walang lalago kung lagi kang nakaupo. Bakit? Sabi diyan, whatever gift merong binigay eh. Tama po? Sino rito alam merong binigay na kaloob si Lord sa kanya?
Taas ang kamay. Lahat meron. Akala mo lang wala. Pero, meron. Ayaw mo lang. Nakabahan, natatakot. Amen? Sino rito nabe-bless? Pag merong isang kapatid, bago, nagamit yung kanyang gift, yung talento, nakikita nyo, ginagamit dito, nabe-bless kayo? Yes, lalo na, di ba? Lagi ko sinasabi, kasi part ako ng worship team, yung mga youth, nabe-bless tayo. Dahil nagagamit na po sila, tama? Nabe-bless ka, napapapalakpak ka, at sana, sabi mo, sana yung anak ko magamit din. Kasi na-bless ka sa buhay nila eh. Hello? Huwag lalaki ulo. Okay? Pero alam nyo po ba, kami rin mabibless sa inyo? Kung nabibless kayo sa mga nakikita nyo, kami rin pwedeng mabless sa inyo kung willing kayong magpagamit. Amen. Merong ibinigay si Lord sa inyo. Gusto nyo lang kayo yung tanggap ng tanggap, nabibless kayo sa amin, sa mga kabataan, sa mga tumatayo, ikaw, anong part mo sa katawan? Amen. Magpagamit ka, kapatid. Meron eh. Amen. Sabi ko nga rito noon, no? Pag ayaw mong ipagamit yung kaloob na meron ka, nagiging maramot tayo. Bakit? Kasi ikaw lang ang gusto mo mabless. Pero kami, gusto rin namin mabless sa buhay mo. Hello? Give and take to. Huwag nating ipagdamot yung kaloob na si Lord naman ang nagbigay. At siya naman ang maluluwalhati dyan. Pag ginamit mo yan, siya yung itataas natin kasi ginamit mo yung kaloob, in-exercise mo, ni-regular exercise mo yung ministry na ibinigay sa'yo ni Lord, doon ka lalago. Sa pananampalataya, kesa yung nakaupo ka lang dyan. Amen. At na-bless ka ngayon, lalabas ka, araw-araw gano'n na lang, hindi ka lalago eh. Kailangan mong pagyamanin. Yung talento, yung kaloob, yung gift na tinanggap mo, na na-receive mo, to serve others. Para ipaglingkod. Sabi ni Lord, ano man yung ginagawa mo sa iyong kapatid, kanino ginagawa? Sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, gising pa ba yung katabi mo? Okay, last na po ito. Sabi po rito, mature Christian know what is essential. Sabi ng Kawikaan, yung ano niyan, yung baba niya, we need guidance from our parents. Parents in faith. Kung gusto nyo mag-mature, kailangan magpag-guide tayo. Magpaturo tayo sa ating mga magulang sa pananampalataya. Amen. Yung ating mga mentor, yung ating mga leaders, dapat nakikinig tayo sa mga payo nila. Hello. Meron ba ritong nakikinig ng payo pero nababaliwala, hindi sinusunod? Papayo ng papayo, weekly may payo ka pero hindi ka rin sinunod. Amen, hindi ka lalago pag hindi mo naman sinunod kasi godly advice po yung dala niyan. Amen, sabi ng Kawikaan, yung Proverbs, yung una, yung kanina, yan ba yung una? Sabi po dyan, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama. Ngunit, ang taong marunong ay ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Amen. Especially pag yung nagpayo ay mga leaders nyo at mentors nyo. Dami, kasi may S eh. Yung iba maraming leaders eh, maraming mentors. Tama? So dapat marunong po tayong makinig. Yung iba yung nakikinig sa nagdidinig-dinigan lang. Yung nakinig may application. Kaya sabi ni Lord, di ba, meron siyang parable, sabi niya, makinig ang may mga pandinig. Kasi yung iba, hindi naman talaga nakikinig eh.
Nakatingin lang yan. Pero yung kanyang mga pag-iisip, wala rito. Amen. Sabi diyan, ang akala ng anghel palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ang nakikinig ng payo. Sabi ng Proverbs 19:20 hanggang 21, yan na ba yun? Sabi po rito, dinggin mo at sundin ang mga payo at ano pag-ugali? Pagtutuwid. Sabi ko sa iyo, makinig ka eh. Ay hindi, ang problema, pagbabasa. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong, ayan pa lang yung pag-uugali. At sa bandang huli ay magiging marunong ka, matututo ka sa buhay. Pag ikaw ay laging handang makinig. Minsan napakabilis natin magsalita, pero yung ating pakikinig, di natin ina-activate. Amen? Sino rito masunurin at nakikinig sa kanilang mga magulang? Di nga. May verse 20 pa yan, di ba? 21. Sabi dyan ng verse 21, marami tayong mga pinaplano. Tama? Sino rito maraming plano? Alis lahat naman nagpaplano eh. Ngunit, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Kahit magplano ka sa buhay mo, no, ng magagandang plano, mas maganda ang plano ni Lord. Kahit gaano pa kaganda ang plano mo para sa sarili mo, kung hindi ang kalooban ni Lord, hindi yan mangyayari. Mangyari man yan, masasaktan ka lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sunod sa plano ni Lord. Amen. Tapusin yung nasimulan. Sabi ni Pastor Jojo, kung ano yung sinimulan sa'yo ng Panginoon, doon ka mag-focus. Huwag ka magpa-distract sa kaaway, kapatid. Di ba, Brother Mark? Focus sa pinagagawa ni Lord. Kaya ka dinidistract ng kaaway kasi maganda ang gagawin ng Panginoon. Doon ka mag-focus. Kahit magplano ka pa ng plano ng magagandang plano, yung mga nanay. No, tayo may mga plano sa ating mga anak. Magaganda. Yung buhay nila, mapaganda. Pero mas the best kung ialay natin yung kalooban natin sa kalooban ni Lord. Para sa anak natin. Amen. Kasi yung plano ni Lord para sa ikabubuti natin. Hindi para sa ikasasama. Kaya lang minsan sumasama dahil plano mo ang nasunod. Tama po ba? Tama, no? Okay, next. Patapos na po. Asan si Abby? Sabi ng Kawikaan 15:22, mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo. Ang salita ng Diyos ang nagsalita niyan. Mabibigo ka kapag hindi ka humingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit, kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Palakpakan natin si Lord. Kaya we need the leaders. Yung mga mentor, yung mga pastor po natin. Ako, sa akin, si Pastor Tony. Ito po, dapat nakikinig tayo. Amen? Sabi po dyan, no, kung gusto mong magtagumpay ang mga plano mo, makikinig sa payo. Sa mga magulang, tayong mga magulang, nakaranas din tayo ng payo eh. Tama? Nung unang panahon, akala natin yung payo sa atin mali. Ngunit paglipas ng panahon, nung nagkaroon tayo ng mga pag-iisip, lumaki tayo, nagkaedad, nagkatrabaho, naintindihan natin. Tama pala ang plano, ang payo ni nanay. Tama pala ang payo ni tatay. Doon mo lang marirealize na sana sumunod ako. Amen? Kaya mapalad ka pag maraming nagpapayo sa'yo. Sinabi dyan, no? Kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ka. Kung sinusunod mo.
Amen? Kaya kapatid, kung meron ka mang plano ngayon sa buhay mo na hindi kalooban ni Lord, ito na ang oras para ibigay mo yung kalooban mo. Ialay mo kay Lord. At yung mga payo sa iyo, no, ng mga lingkod ng Diyos, ng magulang mo, ng kapatid mo, mga lingkod ng Diyos, alam mong nasa Panginoon, kaibigan mo man yan, kaeskwela mo yan, basta't nasa Panginoon, kasi magiging godly advice yan eh. Sundin mo. Amen. Huwag mong kontrahin. Amen. Kasi yung mga nire-release nilang word ay hindi naman sa kanila lang eh. Yan ay ayon sa salita ng Diyos. Pag kumontra ka doon, sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay parang talim o parang tabak na ang magkabilay talim. Di ba? Yung tabak, nakakita na kayo, espada. Magkabila, talim. Pag kinontra mo yon, subukan mong suntukin yung talim nun. Masasaktan ka. Kahit saan mo siya tamaan, masasaktan ka eh. Bakit? Kasi magkabila, talim eh. Ganon din ang Word of God. Pag may nagpayo sa'yo, na mga leaders nyo, na mga mentor nyo, at kinokontra mo, at sinusunod mo yung kalooban mo, kapatid, sa huli nun, ikaw ang sasaktan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ayaw ni Lord na masaktan tayo. Sunod sa payo. Sabi po ng last verse po natin, bago yon, sino rito gusto magtagumpay? Taas kamay. Wala namang sigurong may ayaw ng katagumpayan, no? So, huwag manatiling bata. No? Kailangan nating magkaroon ng maturity sa ating pananampalataya. Bigyan natin ng oras si Lord. Sabi po ng Hebrews 5:12. Okay. Sabi po dyan, in fact, by this time, you ought to be teachers. Dapat tayo na yung nagpapayo eh. No? Dapat tayo na yung nagtuturo. No? Kung ikaw yung matagal ng Kristiyano na nakaupo dyan, dapat ikaw na yung ginagamit ng Panginoon sa iba eh. Naisip mo yon? Yung disciple nga, 3 years lang eh. Tama? Eh ikaw, tayo, ilang taon na tayo sa Panginoon? 5 years? 10 years? 15 years? Sabi po dito, you need someone to teach you the elementary truth. Hanggang ngayon. Sabi rito, all over again. You need milk, not solid food. No, minsan yung mga problema natin, napakasimple lang sa Panginoon, magugulat na lang mga leaders nyo. Yan problema mo. Paulit-ulit na lang yan. Tama? Kasi nga, hindi nagmamature. Laging milk. No? Sabi po dyan ng verse 13, anyone who lives on milk being still an infant. Nananatiling bata. Amen. Yung tinitake mo, pagkaing Cerelac pa rin. Tama? 45 years old ka na, Cerelac pa rin ang kinakain. Walang sustansya. Hello, ganun din tayo pag yung tayo hindi lumalago spiritually. Hello? Sabi rito, is not acquainted with the teaching about righteousness. Verse 14, but solid food is for the mature. Solid food na dapat. Ibig sabihin, alam mo na kung ano yung tama at mali. Sa tagal natin, sa tagal mong nasa Panginoon, hello, who by constant use have trained themselves. Na-practice mo na, na-exercise mo na. Kaso pag hindi mo ginagawa at nakaupo ka lang dyan, wala kang part na ginagawa, walang effort para ikaw ay lumago sa pananampalataya, mag-mature, mag-grow spiritually. Ang sabi na binasa natin, manatili kang bata. At yan ang ayaw ni Lord. No? Na manatili. Maaring matured ka physically.
Amen. Pero yung spiritual mo, pwedeng naiiwan. Amen? Pwedeng naiiwan kasi wala kang ginagawa. No? Who by constance you have trained themselves to distinguish good from evil. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya si Lord, mabuti eh. Amen? Ayaw niya tayong iwan lang at nananatiling bata sa ating pananampalataya. Gusto niya tayo ilalago, magagamit, hello, no? Gusto niya tayo, nakikita niya, nag-glorify siya sa lahat ng ating ginagawa. Sabi ng binasa natin, maging sa ating pag-iisip, whatever you do Ano man yung ating ginagawa sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, hello, sa ating ikinikilos, dapat nag-glorify si Lord. Amen? Ang pananalita mo ay katotohanan. Kung dati kang sinungaling, ngayon di ka na nagsisinungaling. Kung dati kang sugarol, hindi mo na ginagawa. Kung dati kang lasenggo, hindi ka na umiinom ng alak. Bakit? Makakapagbigay ng glory kay Lord? Hindi. At hindi ka lalaguron. Amen? Kaya iwan na natin yung dating buhay. Dahil sinabi doon na tayo'y mabuhay sa buhay ni Kristo. Galatians 2:20, it is no longer I who live. Amen? Dapat palabasin natin yung nasa sa atin. Si Kristong nabubuhay na po sa atin. Amen? Lagi tayong magnanasa. Nakilalanin siya, huwag tayong tatamarin sa gawain. Magbibigay tayo ng panahon, ng oras sa kanyang gawain. Amen? Doon ka lalago, kapatid. Doon ka gagamitin. We exercise, amen, yung ating katawan na to through our ministry. Kaya maraming salamat doon sa mga may ministry na talagang yung commitment nandun. Nasaan yung mga kamay ng minister na may commitment, committed sa pinagkaloob sa kanila ni Lord? Taas ang kamay. Ipalakpak mo yan para sa Panginoon. Kasi doon tayo lalago. Tayo po tayo. Hallelujah. Awitin nga natin yung pupurihin ka sa awit. Purihin natin si Lord bago tayo manalangin. Thank you, Lord. O, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Amen, Lord. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko. Narito dahil sa biyaya mo. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka
sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. pupurihin ka sa awit, itataas Yes. ang aking tinig, Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, ikaw, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. For the last time, kadakilaan mo, Panginoon, dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, palakpakan natin ang Panginoon. Tunay siyang dakila, tunay siyang tapat, tunay siyang mabuti, tunay siyang makapangyarihan, at hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At pangako niya, siya'y mananatiling tapat, siya'y mananatiling mabuti sa atin, kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord, purihin natin siya, kapatid. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, salamat po na ikaw ang Diyos na tapat, na nananatiling tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Ayaw mo po kaming maging stagnant, O God, at manatiling bata sa aming pananampalataya, Lord. Ang nais mo, Panginoon, kami ay magtagumpay.
Kami ay magtagumpay sa buhay na to, Panginoon, na hindi kami kayang daigin anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Sakit at karamdaman, O God, tinapos mo eh. Ang kahirapan, Panginoon, kinuha mo eh. Ang kamatayan namin, inako mo, Panginoon. At kami ngayon, Panginoon, ay nabubuhay sa iyo. Dahil kaming mga anak mo na nakiisa sa iyong kamatayan, Panginoon. At itong buhay na to ay buhay namin kasama ka, Panginoong Yesus. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan o madalas ang aming kalooban, ang aming nasusunod, Panginoon. At yung mga payo sa amin na mga magulang namin ay binabaliwala namin. Higit sa lahat, yung kalooban mo, Panginoon, nababaliwala namin. Lord, sa oras na ito, baguhin mo kami, Panginoon. Wala kaming ibang hiling, Panginoon, kundi ang manatili, Lord, palagi sa iyong presensya. Itong puso namin, Panginoon, dalangin namin, baguhin mo at maging katulad po ng sa iyo. We allow the Holy Spirit, O Lord, right now, na kumilos sa aming buhay, na manguna sa aming mga bawat desisyon, sa aming mga gagawin, Panginoon, dahil hindi po namin kaya. It's not by might, Lord, it's not by power, but the Spirit of God. Urawalahanda sa karabahi. Thank you, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Tunay ngang ikaw, Panginoon, ang Diyos na mapagpatawad, mahabagin, Panginoon. Laging nakabukas ang iyong mga kamay, Panginoon, sa iyong mga anak. At hindi kami naaalis sa iyong isipan, Panginoon. Dahil kami mga minamahal mo, Lord, tinubos mo ng iyong dugo. Buhay ang ibinigay mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na ipinaranas mo sa amin, O God. At naniniwala kami, Lord, na sa gabing ito, God, marami kang pinalaya, Lord. Marami kang pinagaling. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras nito, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang buhay ni Elder August. Lord, ang kanyang paghinga, Panginoon. Lord, tulad ng aming napag-aralan, ang panalangin ay ang aming paghinga, Panginoon, kung saan ini-inhale namin yung mga bagay na nararapat sa amin at ini-exhale namin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa amin, Panginoon. And right now, we exercise that authority, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord. We cast out, Lord, anumang sakit at karamdaman, Panginoon, sa katawan ni Elder August, Lord. Right now, oh God, we trust in you. In the name of Jesus, by the power of your blood, oh God, by the power of the Holy Spirit, oh Lord. Lord, tinataas po namin ang kagalingan sa oras na ito sa buhay ng aming kapatid, kay Elder August, oh God. Ang kanyang panunumbalik ng kaginhawaan sa paghinga, Lord. Naniniwala kami, Lord, na ibabalik mo ito sa normal. Dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos, O God. Salamat sa oras na ito. At maging sa mga kapatid, O God, na naririto ngayon, anumang sakit at karamdaman, Lord, pinalaya mo na kami. We claim your healing, O God, right now. We claim your healing, O God. In Jesus' name, your name is healing, O Lord. Your name is life, O God. Hallelujah. We speak blessing. We speak healing, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, we speak prosperity, O Lord. Sa mga may kakulangan, O God, ikaw po, O Lord, ang kumatagpo ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa gabing ito, O God. Pinagpapala po namin, itinataas ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinatanghal ka namin. Ikaw lang, Panginoon, tanging ang pangalan mo lang sa gabing ito ang dapat maitaas sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. We bring back all the glory, all the praise and worship, all the honor sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.
Hallelujah. God bless po.